Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid natin sa espiritual. So, may discussion tayo ngayon about sa lihim na karunungan. So, para better tayo mag-relax mga kapatid, kinakailangan talaga natin na ipagturo natin kung ano at ipaliwanag kung ano talaga ang karunungan. Karunungan ng Diyos na lihim na karunungan, okay? Ayon, ang lihim na karunungan ng Diyos o tinatawag na esoteric wisdom ay hindi pa ganap ng nabubunyag sa sangkatauhan. Iilan lang ang nakakaalam nito. Sinasabing noong unang panahon ng ating mga propeta tulad ni na Moises, Abraham, David, Solomon at iba pa, ang mga anghel ng Diyos ay nagsasalita sa kanila bilang kanilang gabay. Okay, gabay. At tinuruan sila ng mga kamanghamanghang bagay sa gitna ng pangitain ng mga tao. May mga anghel na nagtuturo ng mga esoterikong karunungan sa ating mga ninuno at mga karapat-dapat lamang ang maaaring magkaroon nito. Ngunit sa maraming taon, o tinatawag nating panahon ng mga makabagong henerasyon, natagpuan ang nakasulat sa aklat ni Propeta Daniel na sa panahon ng kawakasan, lalago ang karunungan at kaalaman ng tao. Buksan ang mga aklat ng karunungan, maging ang hayag o lihim na karunungan ay nahayag sa mga tao. Ang open wisdom ay tinatawag nating ecclesiastical or Biblia o kilala sa tawag na Biblia na ginagamit ng mga relihiyon at iba't ibang sikta sa mundong ito. Habang ang lihim na karunungan ay tinatawag na esoteric na ginagamit ng mga manggagamot at gumagawa ng mga milagro. Okay? Sinasabi na ang mga sinaunang propeta ay gumagamit ng esoteric wisdom upang makagawa sila ng mga himala at kamanghamanghang o kahangahangang mga bagay, lalo na sa pagpapagaling ng mga sakit ng tao. Ginagamit ni Moises ang kanyang tungkod upang hatiin ang dagat na pula, at ang mga Israelita ay nakatawid at hindi napaslang sa hukbo ni Paraon. Okay mga kapatid. Iyay, nalaglag yung natin.